maibsan ang pasani ng ating mga kababayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, may handog na libreng sakay ang ilang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Galing sa Commonwealth, Quezon City, patungong Dangwa, Maynila ang flower vendors sa sila Orlando at Rosario. Mahigit 600 piso ang nagagastos silang pamasahe balikan, kasama ang kanilang pamangkin na tumutulong sa kanilang magtinda ng mga bulaklak. Yun nga po ang aming kinababahala ngayon dahil sa tumaas yung mga pamasahe. Kasi pag uwi namin, nagtataksi kami. Kaya yung mga kinikita namin, napupunta lang po sa pamasahe. Magmula po dun sa Dangwa hanggang dun sa amin po, 500 po ang sa taxi. Kasi hindi namin maisasakay sa commute yun eh. Kasi madami yung mga bulaklak na yun eh. Hindi kami pinasasakay. Sa tulong ng biyaheng damayan, libreng sakay mula sa Kongreso, 120 pesos ang natipid nila sa pamasahe papuntang Dangwa. Magigising ka na madaling araw, alas 6 madaling araw. Tapos magtitinda ka pa dyan sa St. Peter Church. Kami nagtitinda. Biruin mo yan. Pagod na yung katawan namin. Tapos ganyan mo, wala pa sasakyan. Buti na, mayroong libreng sakay. Ang libreng sakay na handog ng House of Representatives ay tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa pamasahe at gastusin ng mga Pilipino. Para sa ruta ng sakay, magsisimula ito sa San Jose del Monte, Bulacan, tutungo sa Welcome Rotonda sa Quezon City at pabalik hanggang Fairview Terraces. Meron kaming 4 na buses, 2 dalawang bus namin magsisimula sa San Jose del Monte. May 30-minute interval sa morning, 5:30 at saka 6 o'clock. Yung 2 buses magsisimula naman sa Welcome Rotonda, going to Fairview Terraces. Ganun ding oras, 5:30 at saka 6 o'clock sa umaga. Sa hapon naman, 4:30 at saka 5 o'clock. Same. So we're using 4 buses for this libreng sakay project of the House of Representatives. Ngayong Holy Week, iikot ang bus ng House of Representatives habang Lunes, Huwebes at Biyernes naman ang regular nitong biyahe. Samantala, bagamat may bahagyan ng pagtaas ang volume ng mga sasakyan, hindi pa ito ang peak ng pagbigat ng trapiko. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Retired General Nicolas Torre III, inaasahang sa Miyerkules ng hapon ang peak ng volume ng mga sasakyang lalabas ng Metro Manila at makakaranas ng moderate traffic. Aniya, papayagan ng MMDA ang operasyon ng company-based shuttle o carpooling. Pinaplansya pa ang guidelines para rito, pero ilan sa pinag-aaralan ng ahensya ay ang pagbibigay permiso sa minibuses, shuttle buses, mga van at iba pang high occupancy vehicle para gamitin sa carpooling. So, tinitingnan natin kung ano ang pinaka-the best para sa interest ng ating mga kababayan na gusto nang mag-save ng gasolina and at the same time, hindi naman makompromiso ang kanilang comfort at ang kanilang convenience sa pagbebiyahe. Halos 2,500 na MMDA personnel ang i-dispatch sa mga pangunahing lansangan ngayong linggo para umalalay sa mga biyahero. Paalala ni GM Torre, Mag-ingat po tayo sa lahat ng ating mga lakad. I-check po ang ating mga sasakyan sa checklist ng blow bagets. Mayroon tayong battery, light, oil, water, and etc. Sa lahat po ng mga emergency, lagi pong tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.